Hello mga mi! Samahan niyo akong gumawa ulit ng rush order Bali ito ay in-order ng gabi, tapos ginawa ko na kinabukasan at pick up ng hapon. So kailangan nating madaliin. Pero hindi naman syempre na porket madaliin, hindi na natin gagawin ng maayos. So dapat photo cake ang i-order sa atin. Tapos ang size is 9 by 13 by 3. Kaso, nag-iba ang isip ng ating baby celebrant. Round cake na lang daw, tapos may mga Spider-Man na cake toppers. Yung cake topper niya na spider, dapat isa lang yon. Kaso, dinagdagan ko para naman maging mas happy ang ating baby celebrant. Kasi nga, mag 7th birthday siya. At buti na lang din, may stock pa akong Spider-Man na laruan. Medyo matagal na rin akong hindi nakakagawa ng ganitong theme. Kaya naman, nakakalimutan ko ding mag-stock ng mga Spider-Man na cake. So, sa nakita nyo, ang flavor ng ating cake ay moist chocolate. Catalina Natural Dark ang ginamit kong cocoa powder sa aking moist chocolate cake. So, ito po yung ginamit ko. Moist siya sa cake. Achieve niya yung pagiging dark color ng ating cake at masarap po siya. Ang cake nga pala is fondant, tapos ang size niya is 5 by 5. So, nasa chiller na yung ating cake para madali siyang i-cover ng fondant. So, preparing po tayo ng ating fondant. Tapos, yung method na gagamitin ko is paneling. Dan na kasi ako sanay. Yung paneling method na yung nakasanayan kong gamitin. Pero dati, gumagamit ako ng direct method. Yung nakikita nyong mga puti-puti, corn flour yan. Para yung ating fondant ay hindi masyadong matikit. Kasi nga, bagong gawa yung ating fondant na gagamitin. Tapos, ninirol ko yung fondant, nilagyan ko ulit siya ng corn flour para hindi sila magdikit-dikit. Tapos, ito namang ginagawa ko na red fondant. Bali yan yung ilalagay natin sa top. Yan. At tapos ito na yung ating cake. O yan, firm na yung kanyang chocolate ganache. Tapos, ganyan lang ako magpanel ng fondant sa cake. Bali, yan, nilalapat ko lang siya ng mabuti para hindi siya magkaroon ng air bubbles. Pero, ganun pa rin, nagkakaroon pa rin siya ng air bubbles. Kung sakali magkaroon man ganon ng air bubbles, dito tusukin lang natin siya ng manipis na pin o kaya karayom kung anong meron sa inyo na pantusok. Konti lang naman natusok, tapos lalabas lang natin yung hangin na naipon doon sa loob ng ating fondant sa cake. Ganon. Tapos, yung red na ilalagay ko dun sa top ng cake, pinahiran ko yan siya ng shortening para hindi siya yung dumikit agad doon sa ating cake. Kasi ilalapat ko pa yan siya doon sa pinaka-side ng ating cake. Bali yan yung pinaka-web design ng ating cake. Tapos dyan, gumamit ako ng fondant extruder para doon sa web effect ng ating cake. Ganon. Tapos, ito na, maglalagay na tayo ng web effect ng ating cake. Bali, naka-timelapse yan. Kasi, matagal po yan ilagay, ikabit-kabit isa-isa. Dapat, ang gagamitin ko dyan is yung edible pen. Kaso, parang mas magandang tingnan kapag fondant yung ilalagay nating web effect ng ating cake. Papipe ko sana, tapos gagamit ako ng chocolate ganache. Kaso, nanginginig yung kamay ko, tsaka hindi ako magaling sa ganun. So dito, nagdi-DIY ako ng drum board para sa ating cake, yung kanyang tuntungan. Gamit yung styro para naman tumaas yung cake kahit papaano. So yan, yung styro, niko-cover ko lang yan ng fondant. Bali, may nagtanong pala sa akin dati kung paano ko niko-cover ng fondant yung styro. Bali dyan, nilagyan ko yan siya ng shortening muna. Pinahiran ko ng shortening para dumikit yung fondant na i-cover ko doon sa styro. Ganun lang yun. Para ka lang din nagko-cover ng real cake. Ganun. Tapos dyan, gumamit ako ng fondant texture para naman yung ating drum board na DIY ay hindi siya maging plain. Ganun. Tapos yung side, nilagyan ko rin siya ng design para mas kumanda siya. Tapos, pinakuan ko yan siya ng barbecue stick para hindi magalaw yung ating styro. Tapos, hindi lang barbecue stick yan, nilagyan ko pa yan siya ng double-sided tape. O, diba? Para mas matibay, ganun. Bali yung stick baon yan hanggang dun sa pinaka-drum board ng ating box. Kasi yung box na gagamitin natin is yung acrylic. Alam nyo naman yung pinaka-drum board ng acrylic is malambot kasi made of styro. Tapos nilagyan ko rin syempre ng center dowel yung ating cake. Tagos hanggang dun sa pinaka-ilalim na drum board. Para pagbiyahe ng ating cake, matibay siya. Hindi siya yung matutumba. Maski na bako-bako yung
yung kanyang madadaanan, hindi yan siya agad-agad na mawawasak ganon. Tapos yung mga yung dedication na nilagay ko, pinahiran ko yan siya ng tubig. Tapos dito gumagawa na ako ng yung age ng ating celebrant. Bali, yung number 7, idinikit ko sa fondant kasi yung ating ginamit na photo paper is hindi siya yung waterproof. Ordinary lang siya na photo paper. Pero nang in-order ko yan, waterproof. So, ang binigay sa akin is yung ordinary. So, ito na po yung ating finished product. O, diba? Ang cute ng ating Spider-Man team. So, after picture-picture at video-video, ilalagay ko yan siya sa chiller. Ay, ibabox ko pala muna. Tapos, ilalagay ko na sa chiller para makapag-rest. So, hanggang dito na lamang po ang ating munting vlog. Thank you for watching.